Sa kanyang pahayag ng isang gabi, muling binuksan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ideya ng paghihiwalay ng Mindanao mula sa Pilipinas. Sa nakaraang kalahating siglo, marami na ring ibang grupo na sumubok gawin ito. Gaya ng Moro National Liberation Front or MNLF at Moro Islamic Liberation Front or MILF. Pero ang kanilang gusto, armadong pagbubukod sa Pilipinas. At alam na natin ang nangyari, hindi sila nagtagumpay. Kung sakali ba, may paraan para mapayapang bumukod ang Mindanao mula sa Republika ng Pilipinas. Tinatawag itong secession o ang paghihiwalay ng isang teritoryo mula sa isang estado. Sa kasong ito, ang Mindanao hihiwalay daw sa Pilipinas. Sa 1987 Constitution, walang provision para sa secession. Ang meron lamang ay ang pagbigay ng otonomiya. Nangyari na yan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM at sa Cordillera na sakop pa rin naman ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa dating Pangulo, hindi naman bawal na maghangad ng pagbubukod ng Mindanao mula sa Pilipinas. Meron daw mahabang proseso para gawin ito na hindi naman lumalabag sa ating batas. Pero meron bang basehan ang kanyang pahayag? Rebelyon o ang armado at bayolenteng paglaban sa estado ang bawal sa batas. Matagal ng bawal at may mabigat na parusa kahit noong panahon pa ng mga Amerikano. Kasama sa kasong sedisyon ang mga ito. Halos ganoon pa rin naman ngayon. Mapaparusahan ng mga pasaway sa gobyerno sa paraan na marahas at magulo. Ulitin natin, sa paraan na marahas at magulo. Iyan po ang importanteng rekisitos. Kaya't sa mga abogado, debate pa rin kung ang simpleng paghihimok lamang ng pagbubukod ng Mindanao mula sa Pilipinas ay paglabag na sa batas. Si dating Cagayan de Oro Mayor at federalism advocate na si Ruben Canoy, ang isa sa mga kilalang nagsulong ng Mindanao Independence Movement noong dekada 80. Muli niya itong isinulong noong taong 1990 kasama mga tropa ni dating rebel soldier na si Colonel Alexander Noble. Doon na siya nadali dahil may kasama ng armas. Katunayan, kasama sa mga ebidensya laban kay Canoy noon, ang mga bagong imprentang pera para sa tinawag nilang Federal Republic of Mindanao. Muling lumitaw si Canoy noong 2017 nang i-appoint siya ni Noy Pangulong Rodrigo Duterte sa Constitutional Commission na bumabalangkas ng federal form of government. Yun lang, hindi rin ito natuloy. Taong 2022, pumanaw si Canoy na hindi nakikita ang federalismo o ang kasarinlan para sa Mindanao. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.